Negosyo, pasyalan at komersyo. Ganyan ilarawan ang isa sa mga pinakatanyag na distritong matatagpuan sa ating kabisera. Bagamat Mahigit 4 na siglo na ang lumipas nang ito'y itinatag. hindi maikakailang, patuloy pa rin itong namamayagpag hindi lamang sa larangan ng kalakalan, bagkus ay maging sa kultura. Paanong ang nooy isang antigong lugar at lulan ng mga banyaga ay isa na ngayon sa pinakatinatangkilik nating mga Pilipino? Mayroon bang angking hiwaga ang makukulay at pinintuan nitong mga kalye? O hindi kaya'y ito ang pinaglulunggaan ng mga nakatagong swerte? Ang Pilipinas ay kilala sa mga nakabibighani nitong lupain at mayamang kultura, kung kaya't madalas itong magsilbi bilang pangunahing atraksyon ng mga turista. Sa pag-usbong ng mga elektronikong kagamitan at pagkahumaling ng mga tao sa tinatawag na social media, madalas ay nagsisilbi itong isang anyo ng plataporma upang i-endorso ang iba't ibang uri ng produkto, serbisyo o maging ng isang establishmento. At kung ang tatlong bagay lamang na yon ang pag-uusapan, wala nang mas aangkop pa sa tinaguriang pinakamatandang baryo Chino sa buong mundo. Ito'y walang iba kundi ang Binondo. Ang Binondo ay isang distrito sa lungsod ng Maynila na kung saan ay pangunahing pinaninirahan ng mga imigranteng Chino dito sa Pilipinas. Ito rin ang tinaguriang pinakamatandang baryo Chino o Chinatown sa buong mundo. Itinatag noong taong 1574 ng mga Kastila at siyang nagsilbing permanenteng tirahan ng mga Chinong nagpabinyag sa Katolisismo. Bagamat sakop ng kapangyarihang kolonyal ang iilan sa kanila, sinasabing bago pa man salakayin ng mga Kastila ang ating bansa ay matagal nang may ugnayan ang mga katutubong Pilipino at mga mangangalakal na Chino. Kung kaya't magmula noon hanggang sa kasalukuyan ay nananatili na itong sentro ng komersyo. Hindi maikakailang, isa ang Binondo sa mga maunlad at may pinakamalaking kontribusyon sa paglago ng ating ekonomiya. Noon pa man, ay pinamamahayan na ang lugar ng samut-saring pamilihan, maliliit na negosyo at tindahan ng mga pampaswerteng dekada na rin ang itinagal sa bahagi ito ng Binondo. Bukod pa rito'y kaliwat kanan din ang mga pagkaing pinasisikat ng ilang mga food vlogger at content creator na pumapalo sa milyon-milyong engagements mula sa netizens. Kaya'y marahil ito rin ang maging dahilan kung bakit patuloy na pumupukaw ng atensyon ang naturang pasyalan lalong-lalo na sa mga kabataan. At bilang patunay sa maunlad nitong komersyo at mayamang kalinangan, dumayo ang aming grupo upang saksihan ang estado ng kalakalan doon at kung tunay nga bang pinamumugaran ito ng pambihirang swerte. Ni hao! Nandito kami ngayon sa Manila Chinatown na matatagpuan sa Binondo. Dito marami talagang sikat ng mga Chinese cuisine na makikita natin madalas sa ating FYP and sa ating newsfeed sa Facebook. So ngayon malalaman natin kung ano nga ba ang pinaka masarap sa lahat at ang pinaka kaya samahan nyo kami. Tulad ng inaasahan mong makita sa isang urbanisadong lungsod, ang Binondo ay isa ring pangkaraniwang lansangan na dinadaanan ng iba't ibang mga uri ng sasakyan. Sa ilang hakbang pa lamang ay mapapansin mo na ang impluwensya ng mga Chino sa lugar na ito. Dahil bukod sa mga pulat gintong parol na nakasabit sa bawat kalye ay maririnig mo rin ang kakaibang lengguwahe ng mga lokal na nakatira rito. Kilala rin ang pagkaing Chino o Chinese cuisine sa mga hindi pangkaraniwang lasa ng kanilang inihahaing mga putahe. Kadalasan itong binubuo ng 5 mga pangunahing lasa: tamis, asim, pait, anghang, at alat. Katulad na lamang ng isa sa pagkain na aming sinubukan sa Friends Top Cafe and Restaurant.
kung saan ay natikman namin ang isa sa kanilang best sellers na beef noodle soup at stir-fry beef noodle. Sa hindi naman kalayuan, ay natagpuan namin ang isang tindahan na nagbebenta ng inuming gawa sa tubo na nagkakahalaga ng 100 pesos. Kabilang ang inuming ito sa mga produktong sumikat sa online world kamakailan lamang. Dahil bukod sa nakabibilib na proseso ng paggawa nito, ay mayroon na itong kakaibang pamatid-uhaw para sa mga mamimili. Sa kaparehong tindahan ay nagbebenta rin sila ng mga malakakaning produkto at panghimagas gaya ng mochi, xiaolong pao, dumplings, skewers, at ang pinakasikat na egg tart. Titikman naman natin itong egg tart. Akala ko leche flan siya, pero hindi. Ano siya? Hindi ko ma-describe yung lasa. Parang siyang tofu, yung nandito sa gitna. Masarap siya kapag hindi ka pa kumain talaga. Hindi na rin kami nagpahuli na tikman ng isa sa mga rason kung bakit dinadayo ang Binondo o ang tindahang N-Bitin bilang partikular. Dahil sa mga nagsasarapan nitong hopya at iba't ibang klase ng pasalubong. Dito naman tayo ngayon sa lumpia ng NBTin. Titikman natin siya kung worth it siya sa mga vlogs. Ay, apat siya. Apat yung laman. Pure ube siya. Masarap pang himagas. Bukod sa mga pagkain Chino, nagkalat din ang mga negosyong naging popular sa iilang food bazaar sa Metro Manila gaya ng Fusion Alley, Pasig River Esplanade at Ugbo na talaga namang nasulit ng aming grupo. Natikman natin kanina yung sugar cane juice. Ngayon naman ito yung refreshing dragon fruit juice daw nila. Ang sarap! Kasi gawa siya mismo sa dragon fruit. Like yung makikita mo, mahihigo po pa mismo yung mismong prutas. Tapos magatas talaga siya. Sa likod ng mga naglalakihang gusali at maalinsangang kalsada, may ilang maliliit na negosyante ang sinusubukang makisabay sa paligsahan ng pagkilala. At isa na rito, si Ate Raquel, isa sa mga tindera ng dried pusit na nakapwesto rito sa bukana ng Chinatown. Ayan ate, hello po. So kayo po yung nagbebenta ng dried puset dito po. Ano pong pangalan niyo po? Raquel Valencia po. Raquel Valencia ang pangalan ni ate. So gano'n na po kayo katagal nagbebenta dito ate? May 1 year na rin po. 1 year. 1 year na si ate nagbebenta dito guys. So bakit po dito niyo po napili ate na magbenta? Kasi dinarayo po ng mga ibang tao po dito dahil dito maraming kainan. Araw-araw po talaga ate dito maraming tao. Marami rin po. Araw-araw sila dumadayo. Kamusta po yung bentahan ng dried pusit niyo ate? Kasi makikita namin parang ang daming nagbebenta ng dried pusit. Kamusta po ang bentahan? Ano naman, okay lang naman. Minsan malakas, minsan mahina. Minsan mahina. Kinilala ang Binondo dahil sa potensyal nitong maging isang pasyalan para sa mga turista. Ang pagsikat nito sa iba't ibang social media platform at maging ang pagtangkilik ng mga parokyano ay isang indikasyon sa pagiging matagumpay nito sa larangan na kanyang pinabibilangan. Na kung saan ay siya rin namang pinatunayan ng iilan sa aming mga nakapanayam noong araw na iyon. Ayan, nakita namin sila sa labas itong NBTin. So, bakit po napili niyo po na mamasyal dito sa Chinatown? Birthday ko po ngayon. Birthday ko. Happy birthday, ate! Ayan. So, sa mga napasyalan niyo po, nakapasok na po ba kayo sa, sa loob? Hindi pa. Hindi pa. Ito pa lang. Pero ano po yung nilulook forward niyo na mapuntahan talaga dito dapat? Yung bridge po, pati yung TV. Yung TV doon kanina sa pinag-content din natin
natin kanina doon. Ayan, so ito naman si ate ngayon. Ayan ate, bakit po napili niyong gumala dito sa Chinatown? Para lang po ma-explore po since first time po namin pumunta. So ano po yung nilook forward nyo na mapuntahan dito? Yung Xiaolongbao po. Yung Xiaolongbao, kung saan tayo bumili kanina ng hopya. Sa dinarayong palasyo ng komersyo, may iilang para sa mata ng tao. Habang mayroon namang nananatili ang ganda sa imahinasyon ng mga ito. Sa aktwal na naranasan ay marami ang nagmulat sa amin sa tunay na mundo. Na hindi lahat ng nakikita rito ay siya ring dapat na asahan mo. Tunay na nakakabighani ang maswerteng baryo. Kailangan mo lamang maghanda ng libo dahil literal ang tinatawag nila ditong negosyo. Ngunit, kung gusto mong magliwaliw at masiyahan, ito ang tamang pasyalan. Isang lugar para sa Chino-Pilipino na hindi lamang kalakalan ang makikita mo, kundi ay kung paano makisama ang bawat Pilipino sa isang simpleng baryo ng mga imigranteng Chino.